Update requirements para po sa lahat ng mga pauwi ngayong April. So, kailangan po natin ng passport, final exit visa, plane ticket, at saka e-travel yung QR code po. Ito naman para sa mga magbabakasyon. Kung isa kang OFW at magbabakasyon ka sa Pilipinas, ito po yung mga requirements na dapat nyo pong ihanda. So, passport, 3-entry visa, plane ticket, round trip, at saka e-travel yung QR code po. At saka kung isa kang household worker, kailangan i-verify ang inyong kontrata bago ka po magbakasyon sa Pilipinas. Kung isa ka namang skilled worker at hindi ka lilipat ng ibang employer, hindi mo na kailangang i-verify ang inyong kontrata. Kung ikaw naman is skilled worker at nag-change employer, kailangan mo pong ipa-verify ang inyong Kiwa contract. Para naman po sa lahat ng mga nagtatanong tungkol sa e-travel na nahihirapan sila mag-register, pwede naman po kayong mag-register dun sa link, dun po sa etravel.gov.ph. Pwede rin po kayong hindi mag-register sa apps. Choice nyo po yun kung dun sa link, sa website, or dun sa apps po. Para po sa akin, mas madali pong mag-register po kayo dun sa link ng e-travel. Paalala ko rin po sa lahat ng mga pauwing OFW sa Pilipinas, kung sobra-sobra po ang inyong mga bagahe, dapat po 3 buwan bago po kayo umuwi ng Pilipinas, ipakargo nyo na po ang inyong mga bagahe para hindi po kayo mahirapan sa airport. Lalong-lalo na sa mga mahal nating household worker, dapat iwasan nyo pong mag-ipon ng mga gamit kasi may mga employer na medyo hindi maganda ang pag-iisip. Akala nila yung mga gamit na inipon nyo is kinuha nyo sa mga gamit nila. Maraming mga household worker na ganito ang nangyayari. Kinakalkal muna yung mga gamit or kinukuha ng mga amo, kaya yung mga household worker umuwi silang walang gamit. Pero choice nyo din po yun kung ipadala nyo sa Pilipinas bago kayo umuwi. Kung may pera naman kayong pambayad sa mga extra kilo ng inyong mga bagahe, okay lang din po yun. Nasa inyo po yun. Ugaliin po nating i-double check ang ating mga plane ticket. Tingnan po natin kung ilang kilo ang dapat nating dalhin para pagdating po sa airport, hindi po tayong magbubuklat or magbabawas ng ating mga bagahe. Meron po tayong isang kababayan na hindi nakauwi ng Pilipinas dahil yung bagahe niya is sobra-sobra. Naubos yung oras niya, kakabuklat, kakatanggal ng mga gamit ng kanyang bagahe hanggang sa naubos yung oras niya at naiwan siya ng eroplano. Iwasan din po natin maglagay ng mga electronic gadgets sa check-in baggage. Yung mga electronic gadget po ay nilalagay po to sa hand carry, pero depende po sa airlines kung ano po yung mga protocols nila. Kung meron kang dalang laptop, kailangan tanggalin mo yung battery. Yung mga power bank or cellphone po, dapat po yan sa hand carry. Maging updated po tayo sa lahat ng mga requirements pauwi po ng Pilipinas. So ako nga po pala ang inyong lingkod, Juency Fernandez po, isang OFW advocate.